Hello everybody, welcome to my channel. Today is day 65 of war here in Israel. And hindi ako pumasok at sabi ko sa HR ay kung pwede kong gamitin ang sick leave ko. Anyway, I'm Sha and this is Israel Hotel Housekeeper channel. Anyway, shoutout po pala sa mga kapatid ko dyan. At shoutout sa mga dun po pala sa mga kamag-anak namin sa Bicol. Condolence po kay Tio. Si Tio po kasi ay, hindi ko na mabanggitin ang pangalan, kapatid siya ng aking ama na naging matalik na kaibigan. At siya ang nagbuhat sa ng tatay ko nung namatay siya. Hindi niya iniwanan ng tatay ko. Siya ang kasama sa pagbubuhat ng coffee ng aking ama. At ngayon ay siya naman po ay nawala na. Doon po kami kasi tumutuloy pag umuwi kami ng Bicol. Condolence kay Raquel. At yung kapatid ko pala, nung last week na aksidente din yon, at least okay siya. Sunday siya na accident, kinawebesan, kina Thursday, nung Thursday naman ako. Parang sabi nga ng kapatid ko, magkakaagaw buhay yan eh. Yung pag-aagaw buhay ng aming tiyo, ang aming tiyuhin, yun din yung sa amin na magkapatid. Na accident kami pero sa awa naman ng Diyos ay buhay kami. At ganun po talaga ang buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan at saan tayo magtatapos dito sa mundong ito. Kaya patuloy pa rin ang buhay habang nabubuhay. Okay, panoorin niyo po ito. Bakit po ako na-aksidente? Hayaan niyo munang ikwento ko sa inyo yung tungkol dun sa vacant room na yon. Yung number ng room na yon ay doble 11. 11 siya eh. Umaga sa pruebas ng aking ama ay hindi maganda yung numero na yon. Pero yung 11 na yon, yung 11 yun ay yung date ko kailan isinilang ang aking ama. Yung 11 is memorandum sa akin tapos noong galing akong Korea at pauwi na ako ng Pinas, 11 din yung poste sa airport na nilabasan ko. Kaya inisip ko na lucky yung 11-11. And then doon lagi kadalasan ginaganap yung inaayusan yung bride na kinakasal sa room na yon. Bali nung araw na hindi pa ako na-aksidente, nirequest ng aking housekeeping manager na linisin ko daw yun, yung room na yun habang inaayusan yung babae. Pagpasok ko doon, sabi ko, ang gaganda nyo. Magaganda silang mga magkakasama, magkakapatid siguro, tapos maganda yung inaayusan. And then, ang sabi ng babae, kung pwedeng tanggalin ko daw yung mga plate na pinagkainan nila, pero hindi na ubos. Sabi ko, sayang naman, hindi nyo kinain. Sabi niya, kung gusto mo kunin, may ko, hindi, kasi ang dami naming pagkain din sa bahay. Marami kaming bread. Tinapon ko na lahat yon. Tapos may nakita akong 2 kape. Yung 2 kape na yon ay puno pa. Hindi pa naiinom. Ang sabi ko sa kanila, itatapon ko na ba to? Ang 2 kape na to. Ay hindi, sabi niya. Kinuha ng babaeng maganda at itinabi niya kasi iinumin siguro yun nung nag-aayos na lalaki. Hindi ko alam kung lalaki o bakla yung nag-aayos doon sa babae.
Parang lalaki din siya, eh. Gwapo, may itsura. Bale yun na lang ang natira, yung isang juice at 2 kape na hindi pa nila naiinom. Niligpit ko na yun. At habang nililinis ko yung CR, siyempre inayos ko ng maganda kasi sabi ng aking housekeeping manager ay bride yung nandun. Pati yung pagtutupi ng towel, inayos ko. And then habang pinupunasan ko ang sahig, lumapit sa akin yung isang babae at tinanong niya ako kung ako daw ay kung taga-saan daw ako. Sabi ko, sa palagay mo, taga-saan ako. Hindi niya ako naintindihan masyado kasi hindi sila gano'ng kagaling sa English. Sinabi ko sa kanya na, inunahan niya na ako. Sabi niya sa akin, "Are you Japanese? Are you from Japan?" Sabi ko, "No, I'm from Philippines." Ganun. And then, yun, sabi ko, babacuuming ko ang inyong floor. At sabi ko, kung pwede bang tanggalin ko na yung table, hindi daw kasi gagamitin pa nila. Binacuum ko na yon at natapos na yung task ko. Kinabukasan, ito na yung pangyayari na kung bakit ako na-aksidente. Bali, ang checkout ko noon ay 8. At yung checkout na yon hindi kasama yung vacant. Parang ipapanghuli ko yon or kasama yun sa 8 pala, yung vacant. Ipapanghuli ko siya kasi vacant ang nakalagay. Kasi pag arrival, kailangan bilisan kong linisin. Kasi kailangan na gagamitin na yung room. Pag departure, aalis pa lang yung guest. At maaaring hindi pa lumabas. Ngayon, parang 12:30 na yan. Alas 12. Kakain na ako nun eh. Ngayon sabi ng aking housekeeping manager, Leon siya, linisin mo yung 11:11. Arrival siya ngayon. After lunch. Inisip ko na hindi muna ako mag-lunch. Kailangan kong gawin na kasi alam niyo po ba kung bakit? Balagan po. Napakadaming nakatambak. Alanganin ako sa oras pag after lunch ko pa ginawa. Yun. Dahil sa ang inuna ko muna ay ligpitin yung mga nagkalat na mga pagkain bago ako maglinis. Nung naligpit ko na yung lahat ng basura, ay sa may parting unahan, hindi ko pa naliligpit. Doon sa may tabi ng kama, mayroon doong 2 kape na pinatabi kahapon for example kahapon yun na pinatabi ng babae na wag ko daw itapon. Dahil nag-check out na sila, kinuha ko muna yon. At syempre hindi pwedeng ilagay sa garbage bag yon kasi may liquid. Itatapon ko siya sa lababo. At doon na po ako na-aksidente. Paghakbang ko doon sa floor ng pagpasok ko mismo sa pintuan ng CR, meron pong humps doon, hindi naman po ako natisod. Paghakbang ko ng kaliwa kong paa, umislide na ang kaliwa kong paa at kinontrol ko ng kanang paa, pagtapak ko ng kanang paa, umislide din ang kanang kong paa. Kaya sabi ko, nagtaka ako bakit ganun kadulas. Ngayon, yung hawak kong kape na itatapon ay nagtalsikan sa aking pantalon at sa damit. At parang nasya-shock ako. Sabi ko, yung pagbagsak ko, sabi ko, Jesus Christ. Kasi may lumagatok sa may bewang ko sa may puwit. Tok. May lumagatok na ganun. And then, yung pagbagsak ko, kinontrol ko yung ulo ko na wag mapabarog sa sahig. Kaya, ang ginawa ko, yung siko ko ang naituon ko, kaya itong siko ko ay meron yung parang, ayan, bugbog na yan. Siyempre, December 7 pa po nangyari eh. Ngayon, nung tumayo na ako, nakita ko may mga nagtalsikan, nakala ko dugo. Ang dami, sa ilalim ng toilet bowl, kasi yung toilet, nandun yung pa ako sa may toilet bowl, sabi ko, ano nangyari sa akin? Baka may sumirit na dugo sa katawan ko. Kala ko may ang ulo ko, sumirit ang dugo. Alam niyo po ba, yung parang coffee na ayaw nilang ipatapon, biglang pumasok sa isip ko na yun ang naging sacrifice ng aking dugo. Kasi nung nililinis ko na siya, nagtalsikan siya dun sa toilet, ilalim ng toilet bowl, tsaka sa mga tiles sa gilid ng toilet, parang dugo siyang tumalsik, pero kape po yun. And then, pagtayo ko, wala pa nang si sir eh. Pagtayo ko, dahan-dahan kong niligpit pa ang lahat ng basura. At inano ko sa goal ko na kailangan kong tapusin dahil kailangan na yung room na yun. After 2 hours, dadating ang guest eh. And then,
naigagalaw ko naman yung katawan ko. Naigaganon ko. Siyempre po, sa una, parang alam niyo po ba yun, parang sa boxing, hindi mo pa sa una naramdaman mo, pero habang tumatagal, yung kirot, bibilang pa ng araw bago mo maramdaman. And then, dumating si sir after 5 minutes, na ano ko na lahat ng basura, wala na siya nakitang dumi dun. Kahit yung floor na map ko na, kasi may mga tubig. Nung ako po'y natumba, tiningnan ko yung sahig, kinapa ko ng kamay. Nung hinawakan ko na, langis ang nandun sa tapakan. Biglang pumasok sa isip ko, sino naglagay ng langis para maaksidente ako? Or nilagyan ng baby oil o nilagyan ng olive oil doon sa tapakan na yon. Kaya dumiretso yun ang aking katawan, dire-diretso. Kasi pag tubig, impossible, kasi mostly sa nililinis namin, ang tubig hindi naman ako nai-slide eh. Yun. Tapos, basta pumasok sa isip ko, sino naglagay ng oil dito para ako madulas? Sino pumasok sa isip ko? Then, nung ano na, ginagawa ko, parang nalulungkot ako, ginagawa ko yung beddings, nalinis ko na yung CR, dumating na si sir. Dumating siya doon, wala nang kakalat-kalat. Pagpasok niya, this room is balagan. Pagtingin niya, wala siya nakitang kalat. Linis na, natanggal, nabuhat ko na nga yung mirror na may bigat eh. Hinila ko na yung table tsaka upuan. And then, pag ano na, sinabi ko sa kanya, sir, na-accident ako dyan, na-slide ako. Sabi niya, okay ka? Okay ka lang? Tinitingnan niya yung ulo ko kung sir, I'm okay. Tapos napansin ko nung ano na, may pasa yung aking siko. Tapos yung kamay kong ito, parang napaganon, may ano yung daliri ko, ayan napatama yan eh. Kabugbog yan. Parang napaganon sa pinto. Ang kaigihan lang nun, hindi napahampas yung ulo ko. And ipagdasal nyo na lang na nabubog lang ito. Walang bali ang aking buto. Bigla ko naisip habang ako'y naglilinis, ay ganito. Ito ang naisip ko habang nililinis ko yung table. Yung scripture na nabasa ko tungkol kay Jesus Christ, na nakalagay doon, ni isa man lang sa kanyang mga buto ay hindi nabali. Si Jesus Christ yun. Pero ako naman, makasalanan din naman ako, pero hindi naman ako ganun kasama para mabalian ang aking mga buto. Basta yun ang pumasok sa isip ko. At tingin ko, ginaganto-ganto ko kasi yung ulo ko. Parang ang lambot. Dali yung parang kay Michael Jackson. Or na-exercise na lalong lumambot yung leg ko. Tapos kapag ginaganito ko, medyo masakit. Tas ganun. Bumabaling din sa balikat yung sakit. And then ganun, dito naman sa kaliwang balikat. Siyempre nabugbog. Nabugbog yan eh. Nung nakaksidente kasing kapatid ko dati, tinapalan ko siya ng dahon na malapad. Ngayon ang gagawin ko, kung ito ay walang bali, sa check-up ko sa Webes, hahanap ako ng dahon na pwedeng itapal dito. Kasi nalagyan ko na ito sa lumpas eh, pero okay na. Pero ito masakit yung kaliwa. Nagagalaw ko naman. Ngayon, kapag nag-exercise ako pag ganon, okay. Pag ganito, medyo masakit yung kaliwa kong bewang. Pero, hindi naman sinasabing bali. Ayan, naisip ko yung parang nabugbog ako. Nabugbog. Yun. Yung kalahati kasi nito, pinamassage ko na kay Trill. Pataas. Yun. Ang gusto ko lang, ay hindi ako mag-isip kung ano yung nangyari na sa mga bone ko sa likuran. Kaya gusto ko ma-meet ang doktor na ipa-x-ray ito. Makita kung okay ba ang bone ko. Wala bang fracture. Para nagtatrabaho ako na wala akong iniisip. Yun, basta yun ang pumasok sa aking isipan, yung scripture about Jesus Christ na natupad sa kasulatan na ni isa man lang sa kanya mga buto ay hindi nabali. Dahil hindi nga pinahintulutan ng Diyos na mabali ang kanya mga buto dahil mahal siya ng Diyos.
Dahil gusto ngang baliin ng mga kawal ang kanyang tuhod nun, pero ang naisip nila, itusukin na lang ng sibat ang kanyang tagiliran at lumabas doon ang tubig at dugo. Yun ang pumasok sa aking isip habang pinupunasan ko yung table ng merong coffee, sugar, at saka mayroong yung may coffee cup. Pinupunasan. Basta pumasok sa akin yung isipan sa mga oras na yon. Kaya, yun, kinabukasan, nagtatrabaho pa rin ako. Tapos pumunta si Sir, tinanong kung kumusta ako. Sir, okay ako. Pero habang naglalakad ako, habang tumatagal ang araw, parang may kakaiba. Sabi ko, birthday ko bukas, hindi ako mag-aayos, hindi ako maghahanda kasi yung katawan ko nga iba. Tapos pinilit kong tumayo at magluto. Dahil kaarawan ko kailangan ko paghandaan. Tapos, nag-message ko Sir, kasi paalam ko na yun ng Sabado. Sabado lang niya ako papayagan. Kasi Lunes nga hindi niya ako payagan dahil may mga nauna sa akin na nagpaalam. Tapos, sabi ko, Sir, kung hindi pa ako okay, hindi ako pasok ng Sunday, hindi daw kasi maraming gawa. Wala akong magagawa Kailangan ko unahin yung katawan ko. At nung nagtatrabaho na ako ng Lunes, kahapon, inuubo pa ako, nagsasabay-sabay kasi sinisipon po ako noon bago ako ma-accident. Nakasabay yung ubo ko, sinisipon ako, tapos yung parating pa yung aking menstruation. At inisip ko na baka parte lang ito ng aking mens, yung pagsakit ng tagiliran, pero sana ganun nga. Kaya hindi ako papasok pa rin bukas. Kailangan ko i-relax ang aking isip, ang aking katawan. At sa Webes, hahanapin ko pa yung doktor. Alas 11 yun. Kaya kailangan 10 o'clock mahanap ko na. Or bukas, susubukan kong magbiyahe, hanapin ko na. Para Webes, alam ko na kung saan. Hindi yung kaorasan sa kakuha hanapin. Yun. Yun po yung totoong nangyari sa aking pagkaka-accident. Hindi naman din kapabayaan nun, ang ano ko lang doon, sana nabigyan ako ng time na yung na check up muna bago trabaho. Kasi kahapon ayaw talaga nila ni Sir akong payagan dahil balagan daw ngayon. Dahil sa hindi pinamagandang kondisyon ko, ang hindi naman kasamaan pero iba ang pakiramdam ko, nag-message ako sa kanya na, Sir, what is important? My health or the work or my health? Minessage ko rin ng HR. What is important? Health or my work? Kaya sabi ni Sir, okay, you can go tomorrow. Evidence, no problem. Sabi niya. Kasi ganito po yun. Nung nag-message na ako sa HR na kung kailangan gamitin ko na yung sick leave ko, sure, why not? Sabi niya ganon. Tapos, siguro minessage niya sa ng HR yung housekeeping manager. Kaya minessage ng housekeeping manager yung security na kumuha ng investigasyon doon sa pangyayari. Ni-report ko doon kung ano yung nangyari talaga sa akin. Yun. As pinicturean nila yung pasa ako sa siko. Yung sa siko lang, yung ito hindi na nila inano. Basta yung kasama yan na nakaganon yung pagbangon ko. Nabali yata daliri ko. Nakaganon. Pero hindi naman ay gagalaw ko siya. Basta naisip ko yun. Naikwento ko nga yun sa isa kong guest. Na sabi ko sa kanya, I think the coffee is a sacrifice for my blood. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko yun. At naniniwala akong magiging okay ako. Gusto ko lang talagang magkaroon ng evidence kasi ang panahon ay tumatakbo at kailangan din natin ng mga history na nangyayari sa katawan natin. For example, di ba? Mag-a-apply tayo, we have an opportunity, another opportunity, o may bali ka, paano ka na makapag-apply, di ba? At least, you prepare for the future kung, hindi, okay ako yan. Nagpa-check up ako, yung x-ray ko, okay. Yun. And now, I will claim, I'm okay. No problem, no fracture. Basta, ganun lang. Kailangan ko ipahinga yung katawan ko. Bye-bye, andyan na si Trail. Nagtawag. At, sa mga kapwa ko housekeeper, gamitin niyo yung Clalit. Kung may Clalit ko, may mga card kayo medical, gamitin niyo in case na
Hindi natin inaasahan mga pangyayari, may sakit tayo, gagamitin natin kasi tayo na kinakaltasan tayo sa sahod about ano natin. At ipapakita ko na lang sa inyo ulit sa Huwebes kung ano yung naging result. At nung nagpa-check up ako kanina, walang marunong mag-English, may sundalong bantay doon, IDF. Siya ang nag-i-interpret sa sinasabi ko para mapabilis. Bye-bye. Yan, bali humingi ako ng request form sa aming HR at inalam kung ano yung naging problema ko. Tapos, meron po kasi kaming card na binigay sa amin at yun isa medical namin. Sinwipe ko yun para makakuha ko ng number para pumila. Kaso wala pong doktor na naka-assign sa Sunday pa daw. Kaya binigyan ako ng ibang address pero hindi niya alam kung paano pumunta doon. Kaya kailangan ko mag-download ng Movit para makarating ako dun sa doktor na pupuntahan ko pero hindi niya schedule ngayon. Sa Webes pa daw. Kaya ngayon ay Tuesday. Kaya nag-decide na akong hindi pumasok ng Merkules. Ipahinga ko muna ito. At sa Webes ko pa mamimit yung doktor. Malapit lang dito sa aming area. Parang Hanasen Street yun eh. Malapit dito yun sa amin. Papuntang Wingate area. Baka takarin ko na lang or sasakay ako ng bus 5. At noong po kasing December 7 ay na-slide ako sa CR. At halos hindi ako makatayo. Pinili kong tumayo dahil may pinatatapos sa akin na arrival. Yung room na yun ay napakadumi. Nung ikikwento ko na lang po sa inyo yon mamaya. Ang ginawa ko ngayon ay humingi ako ng pahintulot na kung pwede akong pumunta sa clinic para magpa-check out. Pero pagdating ko dun sa clinic ay ang cute ng aso. Cute. Pagdating ko sa clinic ay meron doon nagtatranslate na sundalo ng English. At wala silang available na doktor ngayon. Sa linggo pa daw. Ngayon may binigay sila sa aking address ng doktor pero hindi ko alam kung saan pupunta. Chinicheck ko sa Google Map pero hindi ko makita. Yung isang name, Hana lang ang nakikita ko. Hana Street. Ang number niya is Hana Senis Street. Pero hindi ko alam kung saan, anong bus number sasakyan ko. Hahanapin ko pa sa Google. Ngayon sabi doon sa clinic, bago daw pumunta doon, dapat tumawag muna. Prior. Kaya ang doktor daw doon ay 1 linggo pa. Pero ngayon, may binigay sa akin, baka available to ngayon. Tinawagan ni ma'am, bumalik ako ng hotel. Tinawagan ni ma'am na Huwebes daw ako babalik. Kaya susubukan kong pumasok bukas. Kasi ang sumasakit sa akin ay yung likod. Kasi sa pagbagsak siguro yan. Tsaka yung baba ng aking hips, sa may hips at sa may bewang. Gusto ko malaman kung okay ba ang buto ko dyan o nabugbog lang. Yun. Nung po kasi Friday ay hindi man pwede kasi Shabbat. Saturday hindi rin. Shabbat din yun. At sinelebrate ko pa rin ang birthday ko kahit ang pakaramdam ko iba. Hindi pa rin ako pinayagan ng aking boss nung linggo dahil nga maraming gawa. Dapat linggo yun kung kailan available ang mga doktor. Ay inano na niya. Hindi siya sumagot na sa mga susunod na araw dahil maraming gawa. May nagsabi ako sa aking HR na kung pwedeng gamitin ko yung sick leave ko at tanungin ko muna yung aking housekeeping manager. Ang sabi niya Friday pa. Tumatagal. Gusto kong malaman kung ano ba. Para hindi ako nag-aalala. Ngayon sabi niya Huwebes. Ngayon nainis na ako. Nag-message ako sa kanila. Ano ba ang mahalaga? Kalusugan ko o work? Message ko rin HR, hindi nasagot ang message ko. Ano bang mahalaga? My health or the work? Kasi kung ang pipiliin nila yung work at hindi ang aking kalusugan, hindi ko nasiseryosohin ang trabaho na yan. At alam niyo naman ako, ang trabaho ko seryoso kong ginagawa. Kung hindi naman sila seryoso sa'yo para ikaw ay maging safe, laruin mo na lang ang trabaho niyan. Kasi kung buhay mo naman nakataya. Ngayon, ang sagot nila, okay, go tomorrow. Sabi ng housekeeping manager. Hindi ko alam kung galit pa.
It's very unfair kasi syempre accident yung nangyari sa akin, hindi yun paalam, nagagala lamang. Unfair yun para sa akin. And God knows. At dadating tayo din sa time na ganyan. Anyway, papakita ko sa inyo kung paano ako pupunta doon. Pero pag-aaralan ko pa sa bahay. Titignan ko sa Google Map kung anong bus number. Walang nakakaalam. Sabi kasi ng HR manager namin, hindi rin daw niya alam yun kung paano pumunta doon dahil hindi siya taga rito sa Beersheba. Ibang lugar siya nakatira. Yung bagong HR. Ganun ang buhay dito. Parang gusto ko na umuwi ng Pinas eh. Diba? Kung dito ka lang naman mababalda. Sabi ng mga gardener, nihaw. Hindi po ako nihaw, sabi ko tawa sila. Taga Pilipinas ako. Mabait sila yan ah. Gardener yan. Mga A. Tatrabaho sila ng nag-garden. Ang kumikirot sa akin, itong lower waist ko. Itong lower waist kasi bumagsak ako ng pahiga eh. Tapos yung baba, yung shoulder ko tikabila. At yung kaliwang aking bewang ng tiyan. Itong bewang na kaliwang ano. Sana hindi nabali ang buto ko. Pero nakakalakad naman ako eh. Yun, kung ano sana. Ang sabi ko eh, sir, papasok ako bukas. Papasok na bukas, Thursday hindi. At depende sa desisyon ng doktor yun kung pagpapahingahin ako. I-accept ko yun. Kung pagpahingahin ako ng 3 araw, i-accept ko yun. Bakit? Diba? Time for the body naman. Sige, lalakad na ako kasi may pupunta sa bahay. Chichikin daw yung shower area. Maghintay sila. Hindi ako pwede magmadali. Baka madapa pa ako sa daan.